Pero iba po talaga kapag ang isang konsyerto ay pinagbibidahan ng isang Sarah Geronimo. Tulad ng magaganap sa May 12. Ako ang wish ko, bukod sa kanyang karera, yung magkita na sila sa gitna ng kanyang pamilya. Positibo ng mga balita at mga nangyayari kay Nodine Lustre. Kahit ano pa mga pasaring, kahit ano mga nega na nababanggit ang pangalan niya sa social media, dead na siya. Parang talbos ng kamote. Itong si James Reid at saka si Isa. Correct. Diba? Na wala lang. Ang masakit lang kapag binalikan niya nakaraan na yung mga duda pala niya, totoo. Kaso ni Luis Manzano. Ngayon po ay patuloy na dinidinig pa ito sa kasong ito ng isang gasoline station. Pero si Ate V, si Jessie at si Luis, nababalanse po ang buhay nila dahil sa pagdating ng kanilang munting anghel na si Baby Peanut. Mahal namin kachika. Nang dati, heto na naman kaming tatlo para magbigay po sa inyo ng mga pinakamaiinit na chika at kontrobersiya na syempre ayaw namin kayong mahuli. Tama, Romel Chika? Kaabang-abang mga chismis dito na pag-uusapan. At ikaw naman barikutot ng showbiz, Wendell Alvarez. Yes, syempre, ito po, papasayahin na lang namin kayo. Dahil? Siyempre sa mga intriga at saka mga controversy. Na napapaloob sa showbiz. Patola. Hulugan. Patola talaga, oo. Siyempre po, ang lahat ng mga gusto nyong malaman, latest po, siyempre pa, maiinit, mga kontrobersiyang ayaw nyong hindi malaman kung ano katotohanan. Dito lamang po yan sa ating programa. Ito po ang Showbiz Now! Lahat po tayo, mga kachika, ay uhaw sa mga balita tungkol kay Sarah Geronimo. Ay, matagal nating namiss yan. Lalo na po kung concert ang pag-uusapan. Yung mga vlogs nila ni Matteo Guidicelli, napapanood po natin. Pero iba talaga yung nandun sa entablado ang ating idolo na talagang nagpapasaya ng kanyang mga tagahanga. Yung gumagawa ng kanyang mga moves. Rex, kantang biret, gano'n. Paminsan-minsan sa ASAP. Napapanood natin. Pero iba po talaga kapag ang isang konsyerto ay pinagbibidahan ng isang Sarah Geronimo. Tulad ng magaganap sa May 12. Agad-agad. Ang layo pa po nito, May 12 pa. At ang taas po ng presyo ng ticket. Ano daw to? Yung Harry Styles? Oo, ganun daw ang presyo kay Harry Styles. Pero wala po kasing presyong mataas sa isang entertainer na gusto nating panoorin. Yes. Diba? Yun naman yun. Tama ka doon din kasi marami pa naghahanap ng ticket. Oo naman. Ang layo pa ha, pero halos sold out na. Ang galing. Iba kasi yung Sarah Geronimo. Ako ang wish ko, bukod sa kanyang karera, yung magkita na sila sa gitna ng kanyang pamilya. Eto na nga, di ba, na may nagsabi sana sa concert na ito, dumating ang kanyang nanay. Hari nawa. Oo. At saka, mabuti siyang anak at kapatid talaga. Mula nung ikasal sila ni Matteo Guidicelli, hanggang ngayon, wala po tayong naririnig na anumang paghihigante o anuman sa pagtikis sa kanya ng kanyang pamilya. Nakita naman po natin sa mga pinasasalamatan niya. Una pa rin ang kanyang magulang. Daddy Delphine at Mommy Divine pa rin ang nangunguna sa tinatanawan niya ng utang na loob. Di ba naman napakasarap niyang tularan? Ang bait na bata. Sana lang talaga maging maayos na sana. Dakilang anak. Kaya siniswerte siya di ba? Swerte niya sa... Saan ka ba naman nakakita? Swerte sa love life, swerte sa karer. Diba? Kasi ito pagmamahal sa magulang. Anong maipapayo mo kay Mommy Divine? Ako, Mommy Divine, you just call my name. And you know, whatever I am. Mali pa. Whatever I am. Okay, Mommy Divine. Mommy Divine, you just to support your daughter, Sarah Geronimo. Sarah Geronimo, whatever project, whatever her projects. Do not be angry with her. Huwag po kayo magalit. Don't get angry. Dapat support. You just support all her projects. I-Englishin mo yung sasabihin ko. Sige. Nakita nyo naman po. You see that? Kahit ano pa ang nangyari. Whatever happens. May S, diba sabi ko? Whatever happens. Talagang Dami. para namang ano na ng ahas yung
tunog. Oo. Wala kayong narinig na anumang masama mula sa anak nyo. Silent in whatever they say. Oh! Di ba? Alam mo, ang galing mo. Wala silang naiintindihan. Si Mami Divine hindi maa-aware, hindi magigising sa katotohanan tungkol sa anak niya, di ba? Sana po, Mami Divine, matapos na ang inyong alitan. Just Mami Divine, whatever, you just finish your anger. Ano just finish your anger? Ano ba? Finish? You just finish your angry. Your Angry Bird. Angry Bird. Diba? Hindi. Yun nga po, yun ang dasal ng lahat na eto pa, isa pang request. Magkaroon na sila ng baby ni Mateo. Oy! Kasi marami pong mga kababayan natin ang nagpapalagay at nabubuhayan ng loob at pag-asa na kapag may baby na po sila ni Mateo, lalambot na ang puso ng kanyang mga magulang. Naku, nakakatuwa na kasi diba? Sa May 12 yan, pagkatapos niya, tapos ano si Sarah? Buntis siya. Sana, no? Ang ganda niya. Sana. Nga po pala, kaya po pala special sa akin ang araw na ito. Gusto ko rin pong ibahagi sa inyo na nagdadalang tao na po ako. Sana! Tapos sasabihin, Mami Divine, magkaroon na kayo ng apo. Tapos diba? kasi Mami Divine, saka may dalang bulaklak. MSK yan, malayo sa katotohanan. Ako, inaasahan ko na hindi darating si Mami Divine. Oo nga. Tsaka si Daddy Delphine. Hindi. Nakakalungkot naman. Hanggang ang ulam na ipinadadala ni Mateo doon sa subdivision ng mga magulang hanggang gate pa lang, hindi pa matutupad yan. Diba? Pero nawa para makumpleto na ang kaligayahan ni Sarah Geronimo. No? Ibang-iba siya gumalaw, no? Oo, napakagaling. At saka pag nag-perform siya, ibang Sarah. Pop princess. Oo. Diba? Ganun-ganun. At saka, meron siyang isang commercial, yung isang TVC niya. Gandang-ganda ako sa kanya talaga. Nakaupo lang siya sa puting sofa. Ang ganda niya doon. Yung parang makeup niya, parang wala lang. Basta pag nakabisa si Sarah, artista na. Pero pag nasa bahay siya, di ba na yung mga video niya, parang pangkaraniwan lang. Lalo na pag nangangabayo sila sa bundok. Di ba? Parang mamimitas lang siya ng mga prutas. Totoo, mga bungang kahoy. Napakasimple, pero pagka nakabihis na, halimaw. Artista. Oo, ang galing-galing. Sana po ay maging pinakamatagumpay na palabas ni Sarah Geronimo ang magaganap po sa May 12. Maraming salamat sa Viva, ay Boss Vic Del Rosario. Hindi pinababayaan si Sarah Geronimo. Naku, ito talaga pag-uusapan talaga to kasi ang tagal niyang wala sa concert scene Ito yun pagbabalik niya. Naku, naku, ang mga pop stars, I'm sure, pinag-iipunan na nila ang panonood na ito. May 12 na po ang pinaka-pulang araw para kay Sarah. Good luck! Good luck! Kantahan mo si Sarah bago ka pa niya kantahan. Ay, di kakantahan ko siya ng ng magandang kanta ito. Ano maganda raw? Dapat kasi singer si Sarah. Siyempre, singer si Sarah. Ito bagay sa kanya to Ano yan? Pilot of the waves and here's my request. You know how to... Pilot of the airwaves, here's my request. You don't have to worry, but I hope to see the best. I've been listening to your show on the radio. It seems like I'm wet to me. Naman chumbi. Ano na lang ang wish mo para kay Sarah? Ay, di siyempre ang wish ko kay Sarah, my wish to Sarah J. For Sarah? For Sarah J is to... Ano Sarah J? Sarah J, Geronimo. Sarah G. My wish to Sarah G is to be success. More Full. success. To be successful. More successful for your career. Maintindihan na nila yan. Alam mo naman, ang mga Pilipino kaya gustong-gusto sa iba-iba bansa. Ang galing daw natin mag-English. Totoo. Wala raw tayong problema sa communication. Kung ito ka-communicate mo, magaling kaya ang Pinoy? Di ba? Ikaw na nga doon sa susunod. Naku, ito na naman to si Nadine. Gusto natin to, si Nadine kasi napaka-positibo ng mga balita at mga nangyayari kay Nadine. Lustre, kaya naman bedma siya at ma-happily happily hindi married. Happily ever after. Hindi, happy sa kanyang love life. Happily. Ay, Christoph Baru! Kaya kahit ano pa mga pasaring, kahit ano mga nega na nababanggit ang pangalan niya sa social media, dead na siya.
At yun lang ang dapat niyang gawin, ano? Yung wag siyang magpa-apekto, wag siyang magsasalita ng anuman. Parang talbos ng kamote. Yung si James Reid at saka si Isa. Correct. Diba? Na wala lang. Kasi napakaganda na ng buhay niya. Ang saya-saya na niya. Kumpleto ang karera niya. Pagkaganda-ganda na imahe, may mga award pa siya. Bakit pa naman siya mababother? Correct. Diba? At saka hindi niya kailangan sumausaw doon kasi meron siyang sariling pangalang nagawa. True. Na wala siyang kasama. Oo. Ang masakit lang, kapag binalikan niya nakaraan, na yung mga duda pala niya, totoo. Ay, oo. Diba? Pero hindi niya nang gagawin yun, di ba? Kasi ayaw niya nang madamay sa mga ganito. Kanigahan. Correct. Pero anong Diba? sabi ni Nadine nga, pagka may problema siya, nakipaglaro na lang siya sa tubig. Nakisurfing na lang siya doon sa Siargao. Oo, yun na lang ang ginagawa niya para ma-relax Nagsusumbong siya sa dagat. Yes, so para ma-relax na yung mind niya. Tama naman yun. Huwag mong iintindihin ang sinasabi ng ibang tao. Basta ikaw ay masaya at wala kang pinoproblema sa buhay mo, go lang. At saka ito talaga, Laban lang. ito talagang masaya ka. Kasi pag masaya ka, hindi mo na alintana ang mga pangit na nangyayari sa kapaligiran mo. Ay, Sino ba binibira ngayon? Hindi naman siya. Correct. Di ba? Oo. Yung ex niya. Di ba? Yung ex niya na nang ghosting din pala. Ayun. Di ba? Yung ex niya na na-delete na. Dinilit na. Dinilit niya na. Dal-deleter siya. Oo. Diba? Hindi, sa totoo lang po, hindi na talaga dapat pang magbigay ng negatibong reaksyon si Nadine Lustre tungkol sa nagaganap ngayon kay James Reid. Napaka-negatibo po ng imahe ngayon ng kanyang dating boyfriend. Bakit pa nga naman siya makikisali? Mahahawa pa siya. Correct. At saka kung pangit, maganda sasabihin yun, naku, marami na naman mangbabash sa kanya. Ay, oo. Totoo yan. Yung pagiging niya, edukada. Correct. Pumailan lang yun no? Oo. Yung pagiging edukada samantalang inamin niya na hindi siya nakapagtapos. At saka ngayon ay nag-iisip na siya bawat kilos niya. At Maingat na siya. Maingat na siya. Hindi katulad dati na, kasi nga nasa relasyon pa siya, ang gulo-gulo pa siya naguluhan na rin. Kaya ngayon may Ano peace pa of ba mind siya. hahanapin ni Nadine Lustre ngayon? Wala na. Ay, wala na. Diba? Kompleto na siya. So, sabihin niya sa'yo, I'm sorry kayo, may tropeo na ako, no? Ay, diba? best actress Best ako. actress ako. At Oo, top diba? grosser ang pelikula ko. Oo. At malapit na ako maging Hall of Fame. Mayor. Diba? Hall of Famer. Hall of Famer. Diba malay mo, ito sa mga itong taon na ito, saan mo nanalo sa mga Sunod-sunod. sunod-sunod na mga Baka masuyod niya lahat. Yes. Ang mga award-giving bodies. Oo. Diba? Kaya gusto sabihin niya, Ganun daw. Akala ko iba gagawin eh. Kala ko tatanig ka. Akala ko mag-aano eh. Mahirap na, di ba? Todo. Ano naman ang awitin muna para kay James? Ay, Bibigyan pa ba ng James kanta si James Reid? parang bibigyan ko siya ng honesty. Is I'd such love for a long time. Ano yan? Honesty, it's such a lonely word. Everyone is so untrue. kay Nadine, ano ang awitin mo para kay Nadine? Ay, kay Nadine, siyempre, bibigyan ko siya ng magandang awitin ito. Ay, ano kaya itong magandang awitin na ito? Gusto ko yan. Maganda yan eh. Kakantahan ko siya ng smile na lang. Smile to your love. Mali. Smile though your heart is aching. Go. Smile to your heart that's aching. Smile. Alam mo? Ismailan mo na lang sila. Smile ka na Smile. lang. Sa kanila. Smile though your heart is aching. Ganun lang naman talaga. Tawanan mo lang ang iyong problema. Diba? Wala naman magagawa ng ibang tao pag ikaw nakakaramdam ng tunay na kaligayahan ay nararamdaman mo talaga. Tama. Diba? Yun. Ito ang pinakamasaya nating item. Ay, eto tan. Babawi naman talaga. Bangkaan mo to na. Oh, naku, eto na nga. Buti na lang, tamo. Alaming nakakapansin na buti lang sa gitna ng kanilang madilim na pinagdaraanan ngayon, merong isang anghel na bumaba sa lupa. bumaba sa lupa at nagbigay liwanag sa kanilang mga mukhang nag-aalala. Alam mo, napapanahon. Lahat ng bagay sa mundo balanse.
Katulad dito nangyari sa kaso ni Luis Manzano, di ba? Ngayon po ay patuloy na dinidinig pa itong nagsangkot sa kanya sa kasong ito ng isang gasoline station. Pero si Ate V, ang kanyang dakilang ina, si Jessie at si Luis, nababalanse po ang buhay nila dahil sa pagdating ng kanilang munting anghel na si Baby Peanut. Di ba? Yun. At saka ngayon nga, bipipipit ni JC si Baby Peanut, di ba? Ang ganda. Ang gandang bata. Ang gandang bata. Grabe. Talagang yun talaga ang nagpapasaya sa kanila ngayon. Sabi ni Luis, ano lang daw nako sa kanya ilong. Oo. Kay Jessie na raw lahat. Sino man ang naging kamukha ni Baby Peanut, nagbibigay ng aliw sa kanila ang munting anghel na ito. Correct. Napakabalansin ang buhay. Ang bait sa kanila ng kapalaran. Kaya nga, naku, sana matapos ang kasong ito para naman mabawi nila ang kalungkutang ginagawa. 100%. Oo. Sabi ni Ate V, ibang klase raw. Saka maganda kay Ate V, bago siya dumalaw sa kanyang apo, tatanungin muna niya si Luis at saka si Jessie kung pwede siyang dumalaw. Marespeto. Bumubusina, di ba? Oo, ganun dapat talaga. Kasi paslit pa itong si Baby Peanut. Sensitive. Oo, sensitibo. Napaka-susceptible pa sa mga pagkakasakit o kung ano man. Kaya talagang bumubusina muna si Ate V. Ganun talaga dapat. Diba? Kaya makikita mo sa kanila, happy family sila. Yes. Di ba sabi nga ni Ate V noon pagka lumaki-laki na daw si Baby Peanut, ihiramin niya, di ba? Gusto niya doon na lang tumira muna sa kanya. Kaya naman sabi ni Luis, sige Mamsi, sa'yo na. Basta. Gagawa na lang kami ng panibago. Diba? Siyempre, mahal talaga ang tubo kaysa sa puhunan. Ay, nga ang sinasabi. Apo ito. At si Ate V talagang every morning paggising pa lang niya, talagang kailangan. Nagpe-FaceTime na sila ng apo niya. Napakagandang bata. Ang ganda ng kombinasyon ni Jessie at ni Luis, no? Sana mag-anak pa sila ng marami. Hindi, sa totoo lang. Ang ganda-gandang bata, ang ganda ng lahi. Kasi ang ganda ng kombinasyon nilang dalawa. Yun na nga yun. Diba? Sasabi ko lang, diba? Okay. Kanta mo nga si Ate V, yung pinasikat niyang kanta. Ay, ba may pinasikat din nila? Hold my love on my soldier. Ano? Ano yan? Ano? Paano? Hold, Di ba yung hold my love on my shoulder? Put your hand on my shoulder. Ayun mo ng Sweet 16. Kissing on the part. Kissing Parta. on the jet. Kissing on the part. John Denver bigla. Kissing on the jet plane. Okay, go. Kissing on the night. Ha? Kissing on the night? Kissing on the night. Halikan ng kutsilyo? Tapos? Kissing on... I love you. I kiss you. Pinaghalo-halo I love you. I love you. Ano yun? Di ba sa Sister Act? Sister Act yun alam mo si Ate V talaga, ang ganda-ganda, no? Sa kanyang edad ngayon, ilang taon na ba siya sa November 3? Si Tenta na. 60 po. Si Tenta na. 1953 sila ni Ate Guy. Naku, ang tingin ko kay Ate V parang 58 lang di ba? Umuurong ang edad sa paglunsad ng panahon. Di ba? Ang ganda-ganda pa rin niya. Happy kasi siya. At saka iba talaga yung tinatawag na clean living. Yun. No? Oo, napakaswerte talaga ni Ate V. Ano ba ibig sabihin ng clean living? Siyempre, malinis ang pamilya. Ang pamilya? Clean living? Kala ko malinis ang bahay. Clean living, ano ibig Clean sabihin living, nun? siyempre malinis ang pamumuhay. Katulad ng? Katulad ni Ate V. Na hindi? Na hindi nandudumihan. Sa kanyang nakasanayan, ano yung mga hindi niya ginagawa? Katulad yung mga pinagbabawal, hindi siya umaano yun. Ano ba itong mga ipinagbabawal na ito? Pinagbabawal na sugal. Diba? Hindi siya nagsusugal. Hindi siya nagsusugal. Talagang diretso ang pamumuhay niya. Oo. Ano pa? Kaya love na love siya ni Congressman Ralph Recto. Ano pa? Siyempre yung ipinagbabawal na droga. Bakit ito madawa? Na parang ka natatakot, na parang nauumid ang dila mo. Wala naman tayong sinasabing anuman. Hindi naman tayo nagkukumpara. Wala nga. O siyempre basta... Ay, baka gusto niya na yung kumpara. Sino ba yung mga artista? Sino ba kasi kasabayan ni Ate V? Sige, naghahamon ka eh. Okay, naghahamon ka. Sino ba kasi yung gumagamit ng droga? Sino ba yung nagsusugal? Yung... may blind item ako dyan. Na ano? Sino ba yan? Gumagamit ng droga at saka nagsusugal. Ay, diba yung blind item?
Natakot. Umuhurong ang dila. Okay. Yun lang naman po ang nakakatuwa, Sa pagdating po ng ikalulungkot ng pamilya, dumating naman po yung babalanse ng kanilang buhay at kaligayahan si Baby Peanut. Ngayon, pag nakikita ko si Ate V talaga, napaka-jolly niya. Talaga nagpapasalamat. Di ba? Hindi nakalilimot. Nakakatuwa siya talaga. At saka yung mga video nila mag-asawa, marang tinitingnan mong, alam mo may pinagdadaanan, pero mas nakikita mo na nilalabanan nila yung lungkot. Totoo yan. Yung lumalaban sila. At kaya naman talaga labanan. Di ba naman? Okay. Si Baby Peanut ba, kakantahan mo? Kahit hindi pa siya marunong umintindi? Ay, siyempre kakantahan ko sa siguro. Ano yun? Si Baby Peanut? Paano kanta? Kakantahan ko siya ng... Pambata na kanta. Ayan. Ayun, pambata na kanta, di ba? Bahay ko mo, kahit munti, sa halaman. Alam mo, eto kantang Pilipino na. Sa halaman doon. Anong sa halaman? Ang halaman doon ay sari-sari. Ayan. Singkamas at talong. Uy! Sigarilyo. Sibuyas at mani. Baby Peanut. Baby Peanut at mani. Sitaw, bataw, patani. Mahaba pa yan. Kandol, patola. Opo at kalabasa. Upot, kalabasa. At saka meron pa mustasa. Labanos, mustasa. Yung mahal ngayon. Sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid. Sa paligid. Puno ng linga. Halaman. Alam mo, Baby Peanut, ipaliliwanag namin sa inyo ni Tito Romel mo pag lumaki ka na kung ano tong himala na ito na ginagawa ni Wendell. Basta gusto ko lang niyang kantahan. Paglaki mo, matututunan mo rin siyang huwag nang kibuin. Okay, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Sa mga walang sawang tumututok sa ating programa, Alvin and Filipina Magtalas, maraming salamat. Tita Floria Estrada, salamat po. Rhea Reyes, Isi Bartolome, Neil Sullivan at Lloyda Saginsin ng Winterpeg. Yan, Winnipeg kasi Winterpeg. Winnipeg, Manitoba, Canada. Maraming salamat sa inyo. Direct Beverly Verhel ng Toronto, Canada, ang aking anak-anakan. Bawal mag-diet. Diba? Direct Bev, salamat sa pagmamahal. Tita Dolor Guevara and Siyempre, Shirley Kwan at ang the generous woman of the decade. ano ang pangalan? Doña Lily Chua. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sino magbabato? Siyempre, ganito yun. Sige, go. Alam mo yung subject natin ngayon, parang marami dito nagdududa nung una. Nung bago sa sumampa sa Showbizlandia. Bago ipinanganak. Oo, bago sa ano. Kasi marami nagsasabi na kung ano ba siya, tunay ba siyang lalaki o bakla ba siya. Kasi nung una nagsasabi naman siya na siya ay may asawa. Pero ginamit niya lang yung kabaklaan niya para makapasok sa showbiz. Okay. At nagtagumpay naman siya. At nagtagumpay naman siya. At marami naaloy sa kanya. O lalo na yung mga nauna niya siya sinampahan na host na isang TV personality. Host, no? Talagang tuwang-tuwa sa kanya at talagang ginawa pa siya doon na main stage pa siya doon, no? Tapos natuwa naman sa kanya ang isang network, binigyan pa siya ng show. Oo. Puro kaso lang, ang mahirap na dito sa kanya, nung siguro, siyempre, kinikwento yan nung galing doon sa kanila sa probinsya, mahirap sila, wala silang pera, nahanap-hanap pa na nga nila yung kung ano makakain nila sa araw-araw. Ito na ngayon. Nung nagkaroon na siya ng pera, na nagtagumpay kumikita kumikita ng maganda, at nagtagumpay na siya talaga na susindihan na malaman kung saan yung pera niya. Dadalhin yung pera niya. Ito na ngayon, nakapag-isip siya ngayon ng iba. Ano iniisip niya? Ang iniisip niya, akala ng iba, ipapadala sa probinsya. Siyempre, yung mga kita mo, di ba, dapat unahin mo Dati ganun siya. Oo, pinapadala sa probinsya. Pero nang bandang huli, iba na. Ano na ginagawa niya? Saan niya ipinadadala? Doon na sa isang online gaming.
Malakas magpatalo. Doon sa nalugmok. Bumagsak. Bumagsak sa doon. Pero ang nakakaloka lang nito kasi may kinakasama siya. Bakla siya, pero may kinakasama siyang babae. Oo. Pero itong babae na ito, siguro baka bad influence sa kanya. O PI sa kanya. O nagkahawahan na lang. Malamang. Kasi, siyempre, ganun siguro, no? Ang tao, pag nagtagumpay na, tapos pag may pera na, hindi na malaman kung anong dapat nang gawin. Kapag hindi marunong at masinop sa pinagkakakitaan. Ang nangyari noon, siguro, parang gumagamit na sila ng ipinagbabawal na gamot. Gamot nga, nagsusugal na siya. Tapos gumagamit pa siya ng pagbabawal na gamot. Kaya ng bandang huli, pinapagalitan na siya nang kumuha sa kanya na yung Mel TV host personality. Mel Feliciano? Kilala ni Mel Feliciano. Okay. Ibig sabihin, hindi pa rin siya tumitigil Hindi pa rin siya tumitigil hanggang ngayon. Diba, ang sabi niya nga noon ayaw ko na. Diba, gumanon din sa noon na, ayaw ko na kasi ayusin ko na yung buhay ko. At tapos diba, nagalit pang asa noon kasi yung kanyang tinitirhan, diba, ginulo ng girl. Diba, kung saan. Tapos ginawa daw bago. Ginulo ng girl. Girl. Pagkatapos yan, tomboy. Diba, tapos yun, diba, ang dumi-dumi ng diba, nilinis, sinabi niya pa noon na, tignan mo yung ko. Galit na galit siya doon sa girl, diba? Tignan mo yung ko, ginulo mo. Ang dumi-dumi ng tinitirahan ko, paano na ako ngayon? Pero yun, ang bandang huli pala, bukang bibigyan lang pala yun. Sila pa rin pala. Pakitang tao. Hindi ko lang alam kung nakikiawa siya doon sa pagpapakita ng niya para pabilisin natin ng konti ang kwento para kay Tito Manny Garcia. Yun, bandang huli, ayun, nagkabalikan pa rin sila ng babae. Sila pa rin pala, yung pala palabas siya lang yun, nahiwalay na sila. At hanggang ngayon ay gumagamit pa rin sila ng droga at hanggang ngayon nakikita pa rin siya sa online gaming. Sayang ang dami nagpapakahirap, ang dami nangangarap na maging siya. Pero hindi niya nagagamit sa tamang paraan yung kinikita niya. Ilang chance ba ang kailangan para tumino? Totoo yan, Alam mo, clue tungkol sa kanya. Siyempre, may show siya. Tapos alam mo, tayong dalawa na lang ang mag-usap. Ano ba kung yan Dapat sabihin niya kung ano pagkakakilanlan nitong host na ito. Diba? Ano ang pangalan? Mabango ba? O may kabahuan? Siyempre, mabaho ang pangalan niya. Ganon? Saan mo maikakabit yung pangalan niya? Bigla sumagot. Yun nga inaasahan ko. Yun ang inaasahan ko. Saan mo maikakambal? Sige nga. Kasi diba, siyempre, dun sa puwet. Ano may lumalabas sa puwet? Ay, nako! More or less, alam na ang ating mga kachika ito, di ba? Okay, ano ba kasi dapat ang gawin? Naku, mag-subscribe na po kayo, mag-like at mag-share at mag-comment po kayo dahil binabasa po namin lahat po ng mga comment po ninyo doon. Ang vlog mo. At syempre po ang Romel Chika Network, huwag niyo pong kalimutan. Marami pong salamat. Anak, congrats. Salamat po naman. Pataas ang iyong views. Sana po talaga. Maraming pong salamat. At ikaw naman, Barikot, ang vlog mo, kumusta? Wala pa rin hanggang ngayon. Pero may plano ka. Siguro. Ano ang title? The wrong one. The wrong one. The wrong one. Kasi the right one, di ba? At syempre, wala kayong dapat gawin kundi i-post nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification para makatanggap kayo ng mga bagong upload ng SNN. At syempre, mga kachika, ang amin pong pinapakiusap, please don't skip! At isalin nyo na rin po, mga kachika, ang aming mga shorts, ang ating TikTok dito po sa Showbiz Now na Official. Maraming salamat po. At sure na po kami, mga kachika at mga kapatid, na lagi kayong nandyan. Hindi nyo po kami iniiwan, lalong-lalo na po ang magigiting nating OFW sa iba't ibang dako ng buong mundo. Salamat po sa inyong oras na ibinabahagi sa aming tatlo. Kahit pagod kayo, kahit kailangan nyo pa pong makipag-usap sa inyong mga kaibigan at pamilya, kami pa rin po ang binibigyan nyo ng pagkakataon. Maraming salamat po. At syempre, Romel, thank you. Salamat and po. Wendell, Yes, salamat. thank you. Hanggang sa susunod na atake po ng ating programa. Atin po ito at ito ang Showbiz Now! And there's my
my request. You know how to play it as anyone the best.